Guys, hello mga katipid tips dahil parang wala na po yatang 2 months at magki-Christmas na. So ngayon gagawa po tayo ng chicken embutido. So meron na tayong pork. Ngayon chicken naman po yung ginawa po natin, di ba? Para meron pong pagpipilian at napakabango ng amoy. Yummy mga katipid tips. Kaya nang bango ng chicken, grabe. Ano kayang lasa nito? Kaya wag na natin patagalin pa. Mag-start na po tayo. So, ito yung tipo na hindi pa namimix yung mga ingredients, pero ang bango-bango na. So, unahin na po natin ang chicken. 1 kilo po yan. Bali ito, pinagiling ko sa palengke. Kaya lang, nalalakihan pa ako dun sa giling. Kaya ang ginawa ko, ginamitan ko ng food processor. Kung napapansin nyo is pinong-pinong. Breadcrumbs. Pero ito, optional po yung paglalagay. So, dahil pang business, so pwede tayong maglagay. Onion. Bell pepper. Bali, ang ginamit ko po dito processor. Mas mabilis, tapos ang gaganda ng pagkapino, diba? Pero kung wala naman, so pwede naman natin gayatin na lamang po yan ng maliliit. Carrots. So, sa pork embutido natin, hindi tayo doon naglagay ng carrots. Kung parami din, diba? Pickles. Raisin, pasas natin, pampasarap din yan. Sariwang green peas. Ito sa mga gulayan, mabibili to. Doon ko siya binili. Paminta, paskong-pas po yung kulay. Rock salt. Gagamit tayo ng tomato sauce, 115 grams. Tapos, 1 box ng cheese, 160 grams. So, iyayad-yad lamang po natin dyan. At 1 box na po yung ilalagay po natin para mas masarap yung embutido po natin. Mas cheesy. Yung last ingredients po natin, syempre gagamit tayo dyan ng itlog. Ngayon, imimix naman po natin itong mabuti. Mabuti. Kailangan mix na mix. Kasi nakasalalay dyan yung sarap ng ating embutido. Alam niyo ba yung tipo na hindi pa napapaghalo-halo yung mga ingredients pero ang bango-bango na. Tapos dito, kung type nyo maglagay ng rino, is pwede rin. So ako, hindi na ako maglalagay kasi gusto ko talagang malasahan yung chicken, yung ginamit ko natin. Amoy na amoy ko talaga yung pagka-cheesy ng embutido natin. Yung texture niya, ang pino-pino. So ngayon, feeling ko, ito po ay na-mix ko na ng ayos. Ngayon, kung hindi po tayo nagmamadali, i-rest po muna natin sa ref para mas kumapit pa yung lasa niya. Ngayon, kung kayo po ay nagmamadali, so pwede na po nating balutin. Ako ang gagawin ko, ilalagay ko muna siya sa ref habang nagpuputol po ako ng foil. Pwede natin balutan ng cling wrap or takluban. Nire-rest natin yung ating chicken embutido. Ngayon, ready na po natin yung foil na gagamitin po natin. Para balot na lamang po tayo ng balot. So dito, ang kukuhanin po nating lapad ay 6 inches or 15 centimeter. Ngayon, magbabalot na po tayo ng ating chicken embutido. Ngayon, kung pang negosyo is mas better talaga, nagagamit po tayo ng timbangan para pantay-pantay. So, ang magiging sukat po natin ay 150 grams. Kung wala tayong timbangan sa 1/2 cup, ganito po siya kadami. Medyo may umbo po siya. Siguro mga 2 tablespoon labis po nito sa 1/2 cup. Ito na yung ating foil. Ngayon halimbawa, kung ayaw nyo ng direct sa foil, pwede tayong gumamit ng dahon ng saging. Ilalagay lang natin dyan yung kasukat na din. Bigyan ko lang kayo ng idea. Kung halimbawa, dahon ng saging yung gagamitin po natin. Isain lamang natin sa dulo, di ba? Para nagbabalot ng candy. Yung pinakang-haba po nito ay 7 inch. So, maglalagay ako ng margarine, dagdag flavor na rin, at para sure din tayo na hindi didikit yung ating chicken embutido kasi wala siyang fat, diba? Kasi purong laman yung ginamit natin. Tapos, ACC butter 8 yung ginamit po natin. So, iro-roll nyo lamang po natin ng maganda. Tapos, bilog. Tapos, tukiin natin sa pinakang dulo. Babalutin ko lamang po ito lahat, tapos magbabalik po tayo. So, ito yung nabalot natin at tayo po ay naka 15 pieces. Ngayon, ang sunod na po natin gagawin ay pakukuluan na po natin. So, habang ginagawa na natin to, nagpapakulo na din po tayo ng tubig kasi mag-i-steam na po tayo. Kapag kumukulo na yung ating tubig, pwede na po natin itong ilagay. At
At i-steam po natin to ng 30 to 40 minutes sa medium fire. After 40 minutes, patayin na po natin ang apoy. So, eto na siya. Hintayin lang natin yan lumamig para matingnan natin kung anong itsura at kung anong lasa. So, inin lamang po natin yan. Babalik po tayo. Okay, so ito na po yung niluto nating embutido. So binalakan natin to is malamig na kasi 'di ba? Sobrang init kapag bagong luto. So pinalamig po muna natin. Pwede natin tong i-stock sa freezer po natin up to 1 month. Matitikman na po natin. Pwedeng kainin na natin ng ganito, yung i-steam lang or ima-microwave lang. 'Di ba? Yung dating embutido kapag kinakain, tanda ko. Pagka-steam, ini-slice na po yan at nakahayin na po kaagad. Pero yung iba is talagang pirito, pero parehas po yung masarap. Nakadepende na lang po sa atin kung paano po natin gagawin. So, diba? Ang bango, grabe. Ito yung masarap sa embutido, diba? Yung pagbukas pa lang, yung halimuyak ng amoy. Maaamoy mo talaga yung pinagsama-samang ingredients. Bango-bango. Ayan, diba? Kamayin ko na kasi kami nilipaka. Sa paggagawa po ng embutido is ang mahalaga dito yung hindi pa naghihiwa-hiwalay para hindi naman hassle. So yung ingredients, yung procedure ng paggagawa, sundan nyo lamang po yun at sigurado ganito din po yung kalalabasan. So ito ipiprito natin para merong steam, merong prito, tapos meron pa tayong gagawin isa. Ipaki-crispy po natin itong embutido. So pinapainit lang natin yung kawali po natin. So yung atin pong patatlo na crispy embutido, ganito po yung gagawin natin. Asag lang tayo ng isang egg. Pwedeng maglagay ng salt and pepper, so nakadepende. Kunti lang, kasi diba may lasa na yung embutido natin. So kailangan natin ng flour and then breadcrumbs. So dahil mainit na siya, pwede na natin ilagay. Isabay na din natin yung ating crispy embutido. So mag-open tayo ulit ng isa. Grabe naman, bang-bang ng amoy. Lagyan na natin dito sa egg. Ipapagilong-gilungin lang natin. And then, ilagay natin sa flour. Pero ito, pwedeng diretso na natin sa breadcrumbs. Pero ako padadaanin ko pa dito. Ilagay natin ulit sa egg. Tapos, diretso na sa breadcrumbs natin. I-roll lang natin. Diretso sa oil. Ayan. Ito, isa is luto na. So, yung pagpiprito po natin ng breadcrumbs, ito po ay optional po lamang. So, ito natikman ko nung nakakonfine ako sa ospital. Okay. So, ito na yung embutido natin. So, in-slice na natin para makita natin yung loob kung maganda ba. 'Di ba? Kailangan, syempre, hindi naghihiwa-hiwala yung embutido natin para mas maganda. So, 'di ba? Ang ganda-ganda tingnan mga katipid tips. So, nice. Yummy. So, unahin na po natin yung steam natin. Ganda ng itsura. So, na din natin sa ketchup. Sarap. Lalong mas sumarap nung isinausaw natin sa ketchup. Sa mga handaan, gustong-gusto ko talaga ang embutido. Ito yung tipon, yung amoy, yung lasa. Lalo na sa mga taga Batangas, ang sarap ng embutido. So, ito yung naaamoy ko dito. Sarap. Good job. Parang gusto ko na magkanin. Ito naman yung ating pinirito. Ayan, diba? So makikita mo talaga yung layer ng pasas, yung green peas, yung carrots. Wow! Yung mga ingredients natin inilagay. Ang ganda-ganda. Siyempre, ganun pa rin yung lasa nun. Ang pinagkaiba lang is pinirito natin. Ito yung nilagyan natin ng breadcrumbs. Parang siyang naging chicken cordon bleu yung labas niya. Ang ganda ng gilid. Ang crispy nung labas. Overall, ang sarap ng ating chicken embutido. Kasi 'di ba, kapag chicken, parang maiisip natin baka dry kasi wala siyang fat. Kasi ginamit pa natin is purong laman talaga. So dito sa ginawa po natin, sakto. Ang ganda ng texture, hindi siya matigas. Tapos kitang-kita naman natin na talagang hindi naghihiwala yung chicken po natin. Kaya dito nakatulong din yung chicken po natin, mas better is kung pipinuhin po natin. Kasi lalo siyang mas nagiging firm yung pinakang chicken embutido po natin. At sa
sa lasa at lasa, nandun yung sakto yung lasa, yung linamnam, tapos ang nagpapasarap pa doon, yung amoy ng embutido po natin. Pero para sa akin, mas type ko talaga yung steam kasi doon ko nalalasahan yung pinakang natural na lasa ng embutido. So ito, pwede nating ibenta ng 4 piece o kaya naman, pwede nating ibenta na naka-plastic. Halimbawa sa isang plastic is 3 balot, nakadepende sa atin. Kung tayo po ay mga nagpapa-order na sa bilao, yung mga kakanin, mga spaghetti sa bilao, so ito, pwede rin po ito. Iaayos lamang po natin sa bilao na gagamitin po natin. At syempre, bukod po doon is pwede po natin itong ipanghanda ngayong darating po yung Pasko at saka bagong taon. 'Di ba? So, pwede rin ipang regalo sa mga potluck, so pwede din po ito. At sigurado, magugustuhan po ito ng dadalhan po ninyo. Tapos, halimbawa, sa mga kamami ko, hindi pang business, so pwede tayong gumawa pang stock na po natin sa freezer. 'Di ba? Kapag nagutom tayo ng alanganing oras o kaya yung madalian bang luto na merong mahahaluat sa rep. So, 'di ba? Pwede ito. At after 1 month is pwede po ito sa freezer. Up to 1 month lang kasi wala naman po tayo inilagay na preservatives at saka mas better para laging fresh yung kakainin natin, 'di ba? Huwag natin nang masyadong patatagalin sa freezer. Ngayon, kung interesado po kayo na gawin tong extra income, bigyan ko po kayo ng mabilisang costing dito po sa ginawa po natin. Sarap. So, yung pinaka-costing po natin ngayon is medyo mataas kasi galing po sa bagyo. Lalo na po yung bell pepper, yung carrots, ang mahal-mahal mga katipid tips. So, ang kagandahan doon is meron pag-a-adjustan yung presyo po natin, di ba? Kung ang matutunan is yung presyo po natin ngayon na medyo mas mataas, mas better. Kasi hindi naman natin masasabi lagi na mababa yung pinakang presyo natin, di ba? Kung tumaas man, kung bumaba man, is nandun pa rin po tayo sa pinakang tubo. Kaysa naman na magpresyo tayo nasa mababang presyo, tapos biglang tataas, lalo na po ngayon, di ba, magpapasko, mahal yung mga gulay, yung mga ingredients, di ba? Ngayon, umpisahan po natin sa 1 kilong chicken. Bali, ang 1 kilo dito is meron po akong natagpuan, 240 lamang po ang 1 kilo. Ngayon, naging 255 siya kasi labe. Sabi ko, sige, pwede na po yun, okay na. Nung naiuwi ko siya dito sa bahay, nung nahugasan ko na siya, ang naging timbang nung ating chicken is 1 kilo at 25 gram. Para meron lamang po kayong idea dun sa karne na ginamit ko. Para saktong-sakto, di ba? So, 255 pesos po yun. Breadcrumbs, 14 pesos. Pasas, 12 pesos. Tomato sauce, 19 pesos. Sa green peas na ginamit po natin, sariwa po yun, 19 pesos. Cheese, 35 pesos. Sa onion na ginamit po natin, 20 pesos. Sa itlog, 4 na piraso, 40 pesos. Paminta at asin, 4 pesos. Carrots, 30 pesos. Bell pepper po natin, 40 pesos. Tapos, pagsamahin na yung margarine, yung ipinahid po natin bago po natin balutin. Siguro estimate na gamit ko lang po doon 2 tablespoon lang. Tapos, yung pinakang pickles po natin. So, sabihin na po natin na 15 pesos. Kaya, ang total po ng ingredients ay 404 pesos. Ngayon, mag-plus po tayo ng other expenses. So, yung isang foil, saktong-sakto po yan dito sa 1 kilo na ginawa po natin. So, nagkakahalaga po yon ng 15 pesos. Tapos, sa pinakang labor at gas po natin, sabihin na lamang po natin na 50 pesos kasi mabilis lang naman siyang lutuin at usapang 1 kilo lamang po yun. Kaya ang total po ay 469 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 15 na nagawa po natin at ang kalalabasan po ng 31.26 yung posible po nating tubuin kada 1 piraso po ng chicken embutido. So, yung pagpipresyo pa rin po nito is nakadepende po sa atin. So, base po sa naging puhunan po natin, so ito pwede nating ibenta ng 50 pesos at talagang hindi na sila lugi doon sa sarap po ng ating embutido. Kapag minus po natin yung puhunan, posible po tayong tumubo ng 18.74 po kada 1 chicken embutido. Ngayon, kapag itinimes po natin yan sa 15 pieces na nagawa po natin, posible po tayong tumubo ng 281.1 dito po sa 1 kilo. Dito, basta sasamahan po natin ng sipag, diskarte, at yung alaga sa produkto po natin, yung ma-serve po lagi natin ng ayos, ng tama, walang palpak. Hindi po imposible na tubuin po natin yung ganung halaga sa 1 kilo po lamang. Kasi ay maa-appreciate po yun na magiging customer po natin. Halimbawa, isipin nila na medyo mahal, pero kumbaga isip na nila yung magtatanggol na, ay, kasi naman yung chicken embutido nila, ang sarap-sarap at ang ayos naman, diba, na natatanggap natin. Kumbaga, yung presyo na pinag-uusapan is hindi na din po yun napapansin. Basta maayos po natin maidi-deliver sa kanila. Diba? So, sa
sana bago po ulit nagtapos yung video po natin ay meron po ulit akong naidagdag na magandang negosyo idea po sa inyo at magandang panghanda po ngayong Pasko at bagong taon. Okay? So, kita-kits na lang po ulit sa mga next video po natin. Bye!